Good morning, ladies and gentlemen, my dear friends and colleagues here at the Capia sa Manila Bay. Pasensya na kayo at nagchichismisan kami because he is my very dear good friend. Sabi ko nga sa kanya kanina, the president who I never had. As you know, he is also a pilot and my son is a pilot, so we have shared some of the uh, life conversations. He needs no other introductions because he is none other than our Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Good morning, Marichu. Magandang umaga sa lahat po na nanonood. Isang malaking karangalan sa akin na naimbita at napaunlakan ko ang imbitasyon ng ating kaibigan si Marichu Villanueva na matagal na. At talagang hanggang ngayon nabibigahani pa rin ako pag nakikita ko siya. Kaya minsan di ako makasagot eh. Pasensya na kayo, talagang good friends kami. Kinukwento nga kay Mr. Andalong, maski nasa mga format events, pag nagbibiroan kami, tatawagin ako niyang Jezebel. Kasi may nakita akong posting niya dun sa beach. Facebook. Sa Friend ko to eh. Na naka-bathing suit siya. Hindi, no. Naka-floral ko. Duster. Jezebel ang tawag ko sa kanya. Kaya sabi ko, Sirena ng karagatan. anyway, since sinimula mo yung karagatan, doon kita sisimulan sa karagatan natin. Kita mo, mahirap na. Bawi-bawi dito eh. Sige, ano lang mo natin tayo sa less ano. Kasi doon sa zona ni Presidente Marcos, napaka-palpable and very na-notice ko na no more concerns about internal security concerns. At ang binanggit nga niya, parang conclusion na yung ating peace agreement with the CPLA, with the MILF and MNLF, magkakaroon ng barn parliament. So I would like to get straight from the Defense Secretary, how is our internal security now? Matatag na yung internal security natin, ngunit hindi nangangahulugan na pwede tayo magpahinga. Kasi ang pinakamahirap dyan, let's say, na-stabilize mo isang sitwasyon, it's to preserve the means. Paano mapanatili ang katahimikan sa mga nagpapalit-palit na sitwasyon. Pangalawa, hindi totally internal security ito, ngunit may halong external defense sa internal security. Pilitin ko hindi totally internal, pero may kombinasyon ng internal sa external. Unang-una, kailangan mo ng internal stability in order to... Ano ba yung, may galawin yung mic, yung ano? Okay. Yeah. Ano pang bawal kong hawakan dito? Hindi, tinatanong ko lang eh. Nagkaklaruhan tayo ng reglamento dito. Hindi, ayos. Biro lang naman sa kanya. So, walang external defense na sustainable kung wala kang internal peace and stability. Precondition yun. Ngayon, merong fusion o paghahalo ng dalawa. Yan ang tinatawag na UFW and foreign malign influence. Yun kasing delikado ng mga banta natin sa karagatan. Okay. Dahil nandito na ang mga foreign malign influence at sinusugpo natin dito mismo sa puso na natin dito sa sentro. At ito'y kumalat dahil hindi naman natin masisisi ang ating mga kababayan dahil mabait naman tayong tao, inabuso yung kabaitan natin. Katulad ng mga ginagawa dun sa Sandya, katulad nung Chuanxiong sa Magalang. Yan ay hindi lang bakal ang problema dyan. Ang problema dyan ay ginagawa itong pugad ng mga illegal na activities. Kung pag-uusapan lang natin yung bakal, substandard na, madumi pa. Tapos yung mga pananamantala sa trabahador. So, ito ay isang form lang. Marami pang mga pamamaraan kung papaano tayo nasasubvert ng foreign and malign influence. That being said, nire-reconfigure ng armed forces sa tulong natin at saka sa tulong ng Pangulo ang increased footprint niya sa buong Pilipinas. Kahit na anong serbisyo, kailangan talaga magtatag ng presence
Unang-una, para ang sustainability, ang patuloy na walang humpay na operasyon ay hindi maantala. Lalong-lalo na alalahanin po natin, tayo ay kapuluan ng 7,600 plus na isla. Tapos meron hindi pa tayo na strategic basing program dahil sa CADC natin. Kailangan alagaan na natin ang ating karagatan. Hindi mangyayari yon kung hindi mo hawak ang dadaanan sa secure basis ng papuntang strategic bases. So kailangan talaga magbase din ng Army. At yan, hindi lamang magiging tuloy-tuloy ang logistics, magiging mas mabilis ang daloy ng pagtulong ng Army sa mga nasa salanta. Pangatlo, magiging mas maagap tayo na makita kung saan may illegal na nangyayari dun sa mga lugar. Whether deforestation, illegal mining, na maraming beses dayuhan ang gumagawa. No? So, bagamat malaki ang tulong na walang tigil putukan, maliban na lang sa CPP, NPA, NDPF at pasaway naman talaga. No? Kailangan pangalagaan ng armed forces na nandun sila upang sa ganon ma-deter ang anumang o kung sino man ang nagnanais na maghasik ng lagim dun sa lugar na yun. Nabanggit mo, sir, deter. So, our deterrence capability, both internal and external, obviously are not sufficient. But you want all over the Philippines na covered ng security? Actually, if you're going to plan, kung magplaplano lamang tayo, dapat talaga yung katotohanan ilalabas natin. At matagal na natin dapat ginawa ito. Yeah. Sa kabila nga ng ganon, napayagan natin na mawalan tayo ng strategic assets ang Armed Forces of the Philippines. Be that as it may kautusan na ating Pangulo na isipin na muna ito at itigil na yung mga conversion na hindi na itutuloy pa na hindi naman talaga ang return nito ay hindi talaga napupunta sa beneficiary. Sino ang beneficiary nito? Ang Armed Forces of the Philippines dapat. Pero hindi nangyari. Yes. Kaya inisip ng ating Pangulo na pag-aralan mo nga at tignan. Dahil dinulog namin sa kanya for the past 26 years, 45 billion lang ang nabigay ng BCDA. Samantalang ang isang taon na pensyon natin ay 67 billion na. So, at ito dapat ang nanguna sa modernization. Ngayon, huwag na tayo tumingin doon. Ibang issue na yon eh. Yeah. Kung titingin tayo doon, huwag na natin payagan pa na mangyari ang mga masamang nangyari noong araw. So, leksyon nito sa ating lahat na ang baselands ay hindi biro. Ang reservations, pinili yon dahil may gamit yan na hindi pwedeng gawin sa ibang lugar. At kung meron man private initiatives or sa mamamayan, dapat mauna ang armed forces. Kung hindi, ano pang proproteksyon na natin? Right? How much more do we have on baselands, property? Notionally, it's a big area. Military reservations. Yes. Right? How much less, natitira? I don't have the exact figure now, but that kinakalap namin ngayon, actually matinding trabaho to. Yeah. At ngayon, more than 13 lang out of 200 yata ang malinis ang Titles. oo. At saka rights, no? So, eto naman, wala akong katakot-takot sa mga argumento dahil kung may tungkulin na ang mandate ng Armed Forces of the Philippines, ang utos ay pangalagaan ang national territory at sovereignty. So ang pinangangalagaan ng Armed Forces sa ilalim ng Commander-in-Chief ay national domain.
yan essential sa anong estado. Yeah. National muna. Kaya ang mandato ng national government para sa Article 1 at saka ng Constitution, yung territorial integrity and sovereignty and to protect the Republic against all threats, internal and external, ng AFP, nangunguna yan. Kasi, worry mo, ancestral domain. Yeah. Ito, mapapatupad lang kung meron kang control sa national domain. Kasi ito, entitlement ng national government. It is a subset of the national government, yung ancestral domain. Okay? Because Yes. the national government Yes. enforces it. So if you take it as an exception to the duty of the Republic to protect itself, I don't think that was the intention of that. And it would be unconstitutional to do so that way. So, given the importance at saka sa pagkilala sa importansya, lalong-lalo na sa kapanahunang ito ng sandatahan lakas na profesional at suportado ng tama. Ang unang-una ay ang pamamaraan nila na pangalagaan tayo. At kung wala silang secure, safe, and sustainable na area na mag-operate not only with us but interoperating with our allies, walang kapayapaan at walang maigagarantiya ang national government. Basic yan, Yeah. right? Sir, doon sa mga SONA bills, priority bills sa PBBM, ang nakikita ko lang applicable sa inyo dyan, yung National Land Use Act. Pero I did not see anything about BCDA na you wanted to stop from further selling the assets, military assets. Yes, there is a pending bill already. BCDA? Yes, What? What is that? regarding they wanted to extend their life, which we Okay. objected. How long? 20 more years, Wow. which we objected, and Oh. they wanted the authority to sell the land. Kaya ang tata ko, how many more lands can they sell? Well, they have some areas in Clark. May natitira pa pala sa Clark. Meron pa, actually. At Isa- yan, ayaw na namin ibigay. Sa former American military base doon. Yeah. Okay. At saka John Hay, of course, and then Bonifacio. No? Meron pa natitira pala, ha? Yung Bonifacio, kailangan din namin yung area. Oo. Not only for AFP, but for DND. Right? Yes, yung doon So, DND. meron na yon. Ngayon, dun sa SODA Nasaan na na ang status nun? pending pa sa Senado, Kailangan bang batas? batas, because that's a law eh. Yeah. Basis Conversion and Development Act yan eh. Sunset, you want a sunset provision for that? Meron ng Effective- sunset. Okay. Gusto nilang i-extend. Kaya nga. So, you are blocking it. How will you be able to block it? There are existing corporations already Oo. that hold specific companies. Yes. Why add another layer of costs? Parang umbrella siya, eh. Yeah. Tapos, ang daming subsidiaries na ginagawa. Yeah. Let's say, nag-remit yung subsidiary, minsan sinasubsidize pa yung ibang mga, imbis na mapunta sa amin. Okay. At You're hanggang referring ngayon, to, like Clark Development. Hanggang ngayon, ayaw nila magpa-audit sa amin. Sa DND, you mean? Oh, GOGs na sila, yung government owned. but this is a trust. Sino ang beneficiary ng trust? Oo nga. Armed Forces of the Philippines. You cannot breach that trust Yeah. or else you commit a crime against the Republic of the Philippines Yeah, and the oo. Filipino people. And obviously, through these years, nababiolate yung trust. Yeah, I'm not saying you break whatever is there, Oh. but stop what you're doing. So, yung proposed extension na bill, your stand is no more. No more. I'm firmly opposing. And I speak for the organization Yes. in this. We're one. And the President supports you on that. I will not commit him to any specific action, but he supports the idea that the armed forces needs now all the strategic land that it may develop for our CADC, Okay. to include both internal and external. Okay. So, as far as the communist But insurgents, of course, this is with respect.
to existing contracts. We will not touch Yeah. those, of course, Yeah. and commitments made. However, what we will be asking for is a detailed accounting of how much revenue they earn from these and how much are their overheads, how much do they subsidize entities other than the armed forces of the Philippines. And so far, that has not been submitted to you. No, because they claim they have a non-disclosure agreement with the. Ay, yung mga contract, existing contract. Yeah, but I cannot see how you cannot disclose to your principals. Yeah. Eh, ang dami nun, sir. So, matalo sa Clark, sa Subic, marami mga Well, existing kung contract. hindi natin inventaryohin yan, di pakakalat pa yan. Yeah. Oo. Di yung sakit kakalat. So, you are now currently making an inventory of this, Of course, yeah. Yeah, that's the first order of business when we set in an inventory of everything. So, right now, you have it already or still? We have it already. And But you- we're waiting for them to confirm or to deny. Oh, so ano status right now niyan? I will leave them to magkita-kita muna kami siguro. Have you set a deadline? Kasi less than 2 years na lang ang... Meron na akong sinabi sa kanila. Oh. And so the commander-in-chief is totally behind you on this auditing, I'm, accounting. I'm sure because this is a national security imperative. No? Yeah. Malaki. Marami siyang hindi, let's say sa SONA, nandun na yung message eh. Oo. Di tayo matitinag, di tayo pasisiil. Of course, hindi natin masasabi lahat ng mga iilalim dito dahil may operationally secure component. Ngunit, nandun na yun. At yun ang message na hinihintay ng AFP at saka DND. Oh. So parang read between the lines yan. Ngayon ko lang na-appreciate yung ano na yan. Oh, natural. Kasi anong gusto mapakinggan na ating mga kababayan? Of course, yung mga tulong sa ordinaryong buhay nila. No? Pero that will need to change in the future para makita nila na hindi pwedeng i-gloss over itong mga paano ka magbibigay ng tulong sa kapwa mo kung yung mismong bansa mo napipiligro. Don't take me wrong pero pag the way you put it, mas grabe pa to sa flood control. Kung titingnan mo yung mga mga subsidy and the old match to the Ang AFP. flood control, hindi ko naman sasabihin mas grabe. Magkasing grabe siguro. Kasi yung flood control na yan, as I come from a flood-prone province, Yeah, Tarlac. tapos nadawit pa. I mean, masama rin yun kasi pag hindi naaantala din ng national defense dyan. Yes. No? So, ito naman ay potentially, ito ang malaking butas na hindi nasasagot. Ngayon, sinasagot na. Let me get another description. You are like opening a Pandora's box. It's not a Pandora's box. These are management duties and prerogatives that we need to uncover. Sometimes we need really public support Yeah. for it. But sometimes, of course, dinidil namin yung mga issue na effectively but firmly. No? Alam mo, dapat din malaman ng ating mga taong bayan, maliban sa mga pakay na makakaantala sa national security, ang katotohanan regarding sa estado ng ating national defense. Ang nakikita lang na ating mga kababayan, yung MRF, yung mga ganon, Oo. ano yan walang MRF kung wala kang pagpupugaran ng MRF. Ano yung Tsaka, MRF? yung multi-role fighter na marami nagsasabi, bumili lang daw tayo ng 6. Kung 6, mapapako na lang yan sa 6. Dumating na ba yan? Yung multi-role? Hindi pa tayo nag-order. Oo. Kasi experience-wise, nangyayari sa ibang bansa, walang bansa na umo-order ng 6 lamang. Kasi yung infrastructure na patakbuhin mo yung 6, ganun din scaled cost sa talagang effective package. Di ako papayag, di ako pipirma ng tingi
Parang pack ng sigarilyo yan. Hindi ako bibili ng isang stick. Pa isa-isa ang stick. Oo, kalokohan yun. Saan pa kayo nag-place ng order? Wala kaming order kasi Wala pang nagsashop pa kami. O shopping ground? Oh, kasi ang importante, nasa atin na yung pondo. Oo. Oh, how much ba yun na pondo? Ngayon, before it was half a billion more or less. Oo. But now, because of cost escalations Yeah. at saka threat package, umakit na yan. Oo. Tingnan lang natin ang mga karatig bayan natin. Indonesia na lang, more than ng 47. Tayo, ani. That signal na yan. Signal na yan. Na kung sino ang, eto, bumili na sila. Yung isang bansa na yan, may pending order na i-replace nila. Balita namin, 200. Saan yan? Sa Asia? Hindi ko na i-disclose. Oo. Tayo wala pa tayong capability to build our own planes, di ba? So, I think it's very difficult. oh, Alam mo, maring gumawa ka ng aeroplano. Pero yung mga system sa loob ng aeroplano, yun ang pinakamahirap. okay. Computer, and you should know because you're a Lahat pilot. yun, Oo. lahat yun, yun ang mahirap. Lalo na kung combat aircraft ito. Oh, yeah. Konti lang ang gumawa niyan. Kahit China nga, kopya yung kanila eh. At saka hindi pa proven. Pero dismaya na pag tinanong ko baka naman yung ating internal security. Kasi sa tanong ko sana, how many planes do we have right now? Operational planes do we have right now? Marami. 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 Mahigit 200 yan. Okay. Lalong-lalo na nakikita nyo sa bahayan. Oh, Meron na naman dumating yung last tranche ng Black Hawk natin. Oo. Eco-commission yan soon. Magiging total na 47. mga combat planes. Hindi, mga helicopter. Okay. Tapos C-130, may darating na 2 ngayon. May isa pa. Tapos, kailangan natin ng mas mabigat na platform para sa helicopter para makatulong to lift. Yes. Alam mo naman yung mga kalsada natin. Yeah. Kailangan talaga mas mabilis na lift. Yes. Hindi Lalo lang sa yun. disasters. Yung MRF, Oo. importante din yun. Pero hindi yun lang. Oh, yes. Bibili ka ng support package doon na ibang eroplano din. O hindi, useless. Walang mata yun. Walang ano yun. Okay. Before we jump to the external Ito lang meron pa tayong darating total na 8 na malalaking barko. OH naval ship. Oo, malalaki. Darating- Kaya nga hinahabol namin yung dry dock. Okay. Wala. Pero meron tayong building capability. Hindi yun Walang Hindi yun. steel. Okay. Aluminyo. At saka, makagawa tayo ng barko. Ang Tsaka importante, anong ilalagay mo sa loob? Ships. We're talking about mga normal shipbuilding, pang commercial. Yung warships, different. Iba yon. So, 8 coming in. Kaya importante magkaroon tayo ng steel industry dito sa Pilipinas. Kung hindi, ang industrialization natin ay maantala. Ngayon, ito'y link sa defense. Hindi lang madali magsabi, magtayo tayo ng defense industry. Maraming issue yan. Kuryente. Raw materials, production ng steel. Tapos, ang importante sa defense industry, ang intellectual property rights. Yeah. Walang papayag na talagang mag-share ng technology sa'yo kung ikaw ay nagpaparenta lamang ng lupa. Kalokohan yun. Kailangan may ambag tayo. Doon tayo makakasigurado na makakakuha tayo ng technology. Kung may ambag tayo. Kasi we share in the intellectual property rights. So, wala na tayo na nakukuha sa US, yung mga Marami. aid package. Marami. Hindi ko lang ma-disclose. Marami. Yeah. Hindi lang sa US, sa Australia, sa Japan, and this year sa EU. Oh, meron din pala na. Meron for maritime security. Okay. ODA yan, ODA package. Hindi. Hindi. Grants. Grants, okay. Hindi utang yan. Grants yan. Grants. Material grants. Yes. Material grants. Nabasa ko sa EU, non-lethal. Non-lethal. Pero ibig sabihin, kung radar yon o ano yon, pwede yon. Tsaka sa Canada yata, non-lethal. Palang. Oo.
So para namang tayong Pero yung sa Japan, official security assistance ang tawag doon, oh, dahil sa modification nila ng principles nila, okay. iba na yun. At saka sa US, talaga naman dati ay whether lethal or non-lethal. So we still we have so many allies to back us up. Much more. Yes. Much more now. At saka marami pang nagbibigay ng tulong sa Philippine Defense Resilience. Kaya nga, inihimok ko ang ating bansa, kailangan naman sabayan natin to. Yeah. Yung nabanggit mo na foreign influence na yung CPP, NPA ba natin, foreign influence pa rin? Well, ideologically, masasabi mo, foreign influence, and it has traditionally been that. Yeah, Di ba? diba? Alam na natin kung saan galing. Oo. No? Pero hindi yun eh. Ang importante sa CPP, NPA, NDF, terorista na. Katulad sa Negros, 69 ata ang pinatay nila Saan yan? sa buong Negros. At Over. inako nila. Inako nila. Lalo na yung isang lola, pinatay nila. Different incidents. Oo, dahil sinabi nila na nagsusuplong daw sa military. Tapos, Nababasa ko nga yan. kung ano-ano pang kalokohan ang ginagawa. Biro mo, natutukan na ng bulkan yung Negros na yan. Kanlaw. Nahirapan na yung mga tao, dinidilihensyahan pa nila. So aside from Negros, ano pang medyo may CPP, NPA influence? Sa Eastern Visayas, konti lang. Hindi influence, presence na lang. Presence na lang. Hindi, walang influensyadong lugar na eh. Wala silang safe haven dito. Okay. No? Kaya, libre naman sila sumuko eh. Oh yeah, kasi meron naman silang above ground na, di ba? Well, yeah. Tapos pwede naman, alam mo, combatants, araw-araw may sumusuko. Yes. Araw-araw. Nababasa ko nga. Okay. Saan pa? Sa Bicol, konti, lalo na ang mga isla, Masbate, Oo. at sa Mindoro. Yan ang mga remaining Pero derelict. ano na yan, kalat-kalat na at maliliit na lang yan. Oo. Bagamat ganun, kalat-kalat, mas mahirap hanapin yon. Oo. Guerrilla operations. Baga. Terrorist na eh. Terrorist Kasi operation. alam mo, ano na eh. Yung mga extortion nila. Yun. At saka ano nahuhuli natin? Hindi lamang baril. Anti-personnel mines, IED, lahat. So, ibig sabihin, di na namimili yan kung sino ang ibinibiktima. And let's go down to southern Philippines. Oo. The president is so confident that we are now nearing the full circle of the Mindanao secessionist problems with the Barm Parliament coming up in September. Napaka encouraging ng development. Magkakaroon tayo ng first fully elected parliament dun sa Barm area. Bagamat ganon, ang trabaho namin ay siguraduhin na ito ay maging as much as possible ligtas sa karahasan at ang proseso ay maging maayos. At ang problema nito ay hindi lamang sa leading to the election, pero kahit pagkatapos. Yes. Sana naman, kung may matalo, matanggap yung pagkatalo. Di ba? Yung mga decommissioning, demilitarization, how is it so far? Palagay ko ang dapat tanungin dyan ang OPA-Pro. Pero nagre-report ang AFP. Nagre-report kami pero hindi ko na babantayan araw-araw. No? Ganun ka peaceful na, orderly na. Actually, yung tutok namin dyan is sa akin, sa ganang akin, Oh, yeah. si Commanding General ng Army, ang talagang kakagaling lang doon. Siya siguro ang pinaka-accurate na tanungan. Okay. Ang trabaho ko lang na masigurado na sustained ang ating mga kasundaluhan. Yeah. Sa buong Mindanao. Yes. Ngayon, syempre, sa Central Mindanao yung threat. Ngayon, Yeah. ang laki, Luka, I will just talk about the success story of Sulu. Yeah, okay. Ngayon, makakalakad ka na doon ng tahimik eh. No? Wala na mga istorya ng mga ano eh. Yung Abu Sayyaf naglipat sa ibang lugar, yung konti-konti na lang. Yung guerrilla operation. Tsaka yung Maute.
nauubos, Mauti. oo, nauubos na yan. Porsigido ang ating kasundaluhan. Kasi ito maninira ng proseso eh. Yeah. Ano? Terrorize the, Yeah, ano. yeah. So, pinag-iigting namin yung presence. Yeah. Para na lang, hindi ba? Katulad ng, let's say, may basketball game. Nung araw, di ba, sa college, may mga pulis sa labas. Kung hindi, magpapangabot eh. Yes. Sa labas ng Rizal Memorial eh. Yun. Okay. Di ba naabutan ng mga Hindi, mga audience? bata to. Oo nga, Anyway, ano, let's go to your nakita nila sa loob na lang ng basketball court nangyayari. Kahit sa barangay, wala ako nababasa na minsan basketball game sa dayo-dayo nagkakarambulan doon hanggang sa labas ng yan nakakabahala din yan. Oh, sige. Teka muna, bago tayo yung sa most favorite topic mo, gusto ko lang madaanan kasi taga-Tarlac to eh. Nabasa ko na yung Army to eh. Lieutenant Colonel Oven Avenido sa Commander Ernesto Rabina Air Base. Hindi, in Air Force Capas- yan. Oo, Air Force pala. Oo. Na persona ng grata. Well, ano bang pagiging natin? Ang reglamento ng Armed Forces sa isang base militar? Oo. Anong base niyo doon? Yun nga, yung si Rabena, ano? Hindi la Ravena, O'Donnell at saka Traydoc nandun. Okay. Oh, 3. at ito, antemano ay military base ito. Oo. Ngayon, kung may mapapatunayan silang violation ng military rules and regulations, papatawan, siyempre. Pero ang report sa akin, wala silang nakikitang violation Oo. na nangyari doon sa pagpapatupad ng ating koronel ng kanyang trabaho. Oo. At hindi porkit tiga doon ako, pakikialaman ko ang duty ng national government. Oo. Lalong-lalo na, pinangangalagaan nito. Tignan mo sa konteksto din, ni Alice Go. Magkatabi lang yun eh. Nandun na yun eh. Napayagan related na din pumuga. pala yun. Hindi naman related. Hindi ko sinasabi. Pero in the same general area. Oo. Sa kababayan yan eh. Oo. Papayagan ba natin ang ating military lands na hindi magamit para sa taong bayan? Ano ba yung contentious issue doon? Military Hindi ko lang? alam yung contentious issue. Sangguniang bayan ng Kapas na declare sa kanyang persona ng grata because strictness. Ano ba report sa'yo? Ang sa akin, iniintay ko pa ang full investigation report. Oo. Ngayon na nanindigan ng Philippine Air Force, I have no reason to doubt their word. Oo. Hindi ka makikialam doon. Hindi ako makikialam. Paano ma-relieve yung persona ng grata niya kung Wala tayong pakialam kung persona non grata o hindi. basta ipapatupad yung dapat ipatupad? Siya ba military scalawag o offender o hindi? Yun ang importante sa akin. Okay. And you're still waiting for the report? Yes, and I will not only wait for a report. If there is ground to find the officer, there is a liable, there's a military justice process. Okay. So, Na mas stricto pa oh, sa ibang mga proseso na ipinapataw ng mga LGU. so you already summoned him to explain? No, I don't need to. I want the process to work. So that PAF... Bakit ko pangungunahan ang chain of command? so PAF muna, Air Force muna. Natural. Tapos sasabit sa'yo yung Natural. ano. Natural. True. Ganun ang patakaran. Hindi Okay. ko pangungunahan. And Hindi kung pinangunahan ko, sasabihin ko, porque tiga doon ako, pinapaboran ko. Di ba? Okay. Kaya lahat ng kilos ng ating sandatahan lakas sa ganon ay hindi ko pinakikialaman. Okay. From below, up, anong mangyayari? Natural, you let the process work. Okay. Ngayon, pagdating sa akin for review, kung may nakita akong pagkakamali, doon ako mag-comment bago ko i-recommend kay Presidente. Kasi Lieutenant Colonel, sa presidential appointee nga pala. Yung military justice yan eh. Yeah. Pero ngayon, walang offense Mm-mm. na nakikita ang ating Philippine Air Force. Mm-mm. At yan ay membro ako nitong organisasyon. Papanigan ko ang sistema, proseso, institusyon. Yeah. And considering sabi mo, Alice Guo ka, nakalusot sa LGU yun eh. What more? Oo. At saka nung araw naman, nababalitaan natin, hindi naman kumpirmado, talamak din yung illegal mining na nangyayari. Okay. Quarrying, talamak.
Okay. And ang siste nga, some are foreign-owned. Sabi mo nga, di ba? May mga foreign Obvious capitalist. yun. Obvious yun. Tignan mo naman yung Bamban lang. Oo. 18 building, Pogo. hindi lang Pogo. Pogo yun, pero criminal syndicate hub yun. Napabayaan dahil nga may Hindi LGU. napabayaan, pinayagan. Ganun Okay. kalaki yun, napabayaan, pinayagan yun. Yes. Anyway, since na-touch ko na yung persona ng Grata, dalawa na kayo ni former Senator Tolentino, now Labor Secretary na persona ng Grata. And last week, we had another international persona ng Grata, Secretary Rubio. Nagkapalitan ba kayo? Nag-exchange notes? Hindi. Yung persona nung grata, hindi ko masiniseryoso yan. Wala. Wala yun. Ano yun? Pang-PR nila sa sarili nilang bansa yun para masabi nila. Pinatawa namin ng parusa itong mga nagsasabi ng katotohanan laban sa mga kasinungalingan na sinasabi namin. Okay. Let's go to your favorite topic, WPS. You have mentioned the needed strategic measures needed to protect our WPS. If you are to describe our current situation in the WPS, in a scale of 1 to 10, how are we going along with the Hague, protecting our Hague arbitral ruling? From where we 1 as started. the lowest and 10 is the highest. Yeah. No. I will not rate it that way. Sasabihin Okay. na lang natin, kung nag-umpisa tayo sa baba, mas mataas na tayo sa baba. Pero, ang China, bumaba ng konti. Pero hindi yan static. Nagpapalit yan araw-araw. Yeah. Kaya nga, sinasabi ko, bagamat nakaabot tayo ng isang level, hindi maiiwan yan ng ganyan. Katulad nung drones, nakakuha ka ng depensa, kinabukasan, wala na yun eh. Magbabago ka na naman eh. Ganun din dito. Hindi static yan. Ang minimum deterrent and credible deterrent posture ay gumagalaw yan. Normally, umaakyat yan. Dahil, pag naka-reach mo ang ganung level, tatapatan ka naman. Oh, yeah. Ngayon, kung Stop. magpaiwan ka, kawawa ka. Yeah. Ang pang-leverage natin dyan? Ang mga alyansa natin dahil nagkakaisa tayo sa isang pakay. Ang China lang ang lantarang naglalabag sa batas dito. Sa batas sa pandaigdig, batas pangkaragatan. No? Kaya maraming sumasang-ayon sa atin at puro na lang single-sided propaganda ang ginagawa nila na wala naman naniniwala. Kasi wala sila maisagot eh. Di ba pag may nahuli kang nangungopia sa classroom na sabihin, siya rin eh. Siya rin eh. Bakit ako lang? Di ba? Siya rin. Ganun din yan eh. And so far, yung ang latest yung sa Ayungin, di ba? Yung parang lumalabas, sabi mo, parang you are kept in the dark about that understanding. Hindi ko provisional- alam kung meron man. Sabi ng DFA, may provisional understanding. Sabi ng Chinese ambassador, provisional agreement. And you said, Kung- I have no way of Di ba? confirming it. Dapat sila nagkaigi. Oh. Hindi sila magkaigi sa pinag-igihan. Di ibig sabihin walang pinag-igihan. Simple lang yun eh. Oo. Sa akin eh. So, talaga wala ako alam dyan sa pinag-igihan. Mukhang wala naman yatang pinag-igihan. Dahil sa pinag-igihan eh, yung Mutual. ibang salita ng isa, ibang salita ng isa. Papanig na ako sa DFA natin na wala yun o kung meron Oh. paano tayo magtitiwala sa isa sinasabi ng Chinese, lalo-lalo na itong ambahador na to? Maniniwala kayo sa sinasabing na pininturahan tayo daw na unggoy. Maniniwala ako sa tao, hindi ako maniniwala sa... Diba? Pero natutuwa ko sa bigla mong emotional outburst na walang iya eh. Kasi at that time, binubuyo ako ng mga sutil na bata dahil at that time, naitanong nila may nangyayari naman sa Scarborough. Yes.
Oo. Kaya, dun lang, kararating lang ng balita. Oo. Tapos, nang ibabaw sa akin, yung statement ni Wang Yi nung umaga, we are neighbors. Oo. The South China Sea is a shared home. Paano tayo magiging magkapit-bahay? 900 kilometers away sila sa atin. Di ba? Ang Oo. layo ng mga kapitbahay nun. Pinipilit nila maging kapitbahay natin dahil gusto nila sakupin ang ating EEZ. At sa foreign malign influence, ang puso ng Pilipinas. Pangalawa, kung shared home, meron bang nakikihati na 90% ng South China Sea inaako? Anong klaseng hati yan? How can we achieve yung, di ba, yung joint exploration na saka yung Alam mo, negotiations? yan ay objective, long struggle. Oo. The more done about it, the less talked about, the better siguro. Oo. In this context. I think ang kailangan lang natin pag-usapan ngayon ang disinformation na ginagawa ng China Oo. na minsan meron silang mga loro dito o paroko dito na, oo, na nag-tweet ng gano'n, ano? Yun muna ang dapat natin tutukan kasi ngayon, binibisige tayo ng mga ganyang fake news. No? Yung sa Ayungin, Rore yon. Yung sa Scarborough, nag-distribute sila ng ayuda, yung BFAR and Para being sa as- mangingisda. Yes. Ang ayuda is coming from the DA. And the Coast Guard, since civilian works yun, sila yung na-atake. Pero sa Ayungin, military to military, they cross di ba yung gray line. Oo. So, how can we possibly prevent such kung yung talkies and yet hindi naman nag-sit down. Merong every quarter ba yung Ayun nga, China, matuto Philippines, na tayo. Minsan nadedenggoy tayo palagi. naunggoy tayo lagi, gano'n. Sabagay kasi mabait ang Pilipino, naghahanap tayo ng pamamaraan. Kaso dapat naman galangin naman ng iba yung pamamaraan natin. Lalo na ang modo ng Pilipino, modo. Yung makikitungo ka, ikaw galing sa ibang bansa, makitungo ka naman. Hindi yung dadating kang parang sanggano at sisiga-siga dito. No? Hindi ganon ang Pilipino na nalibadbaran tayo eh. Ginamit ko na sinabi mo. Yeah. Nalibadbaran tayo. Ito my last topic before I open it to the floor. Your senatorial, you are being among the, being picked in the senatorial surveys doon sa OCTA that released today is that you are in the top 29. Sa cabinet members naman, merong isang separate survey ng top performing cabinet members. You rank number 5. I send it to your, sana sinare sa'yo. First, dun sa senatorial, can we sense that we are going to expect Senator Gibo, Secretary Gibo to throw his hat? Kung 29 ka lang, mangangarap ka. 29 ka lang di tutukan ko muna ang trabaho ko. Ngayon, kung sinabi ko na situational yan, mahirap mawalan ako ng focus dyan. Yes. Kailangan pangaralan lang natin at maipahiwatig natin sa ating mga kababayan ang importansya nitong ginagawa natin. Dahil crossroads nga ito, katulad ng sinabi ni Wang Yi. Nasa sa atin na yan kung magpapa-unggoy tayo or tatayuan natin to. Mas importante sa akin yun. May mga behind closed doors talk, ba? During the just concluded, ASEAN, Wala akong alam. yung ARF, Wala akong alam. hindi ka kasama dun. Anyways, ito sa top performing cabinet members, you are ranked number 5. Separate survey criteria. What's your delighted response to that? Well, reflection yan siguro. Hindi yun ang importante sa akin. Wala yun kasi accepted ko marami sa aking ginagawa ay hindi nadarama ng ating mga kababayan. Accepted yan at yung iba hindi talaga pwedeng ipahiwatig sa ating mga kababayan. Kaya ayaw ko na mumulitika nga kasi delikado.
no? Lalo-lalo na sa mga nagbibuild tayo ng alliance ngayon. Pag naamoy nila na ibang intention mo, natural, eh, 'di ba? Iba yung ano nila sa National People's Coalition ka pa rin? Ano no? National People's, NPC. Hindi. Hindi ako miyembro na doon. Ngayon wala akong active na sinasaniban na partido. Nominally PRP ako the last time. Ano, People's Reform Party? Yes, nominally. Oo. Ah, Kay Miriam, the late Miriam. Yes, at aking karangalan na tinanggap nila ako dahil That sa was in what? 2022. Pero Senatorial. now, it does not, I don't think it's proper for me to have an active participation in any political party, right? But you're not closing the door for it. Well, if an opportunity arises and I see that there is a viable road ahead in the crossroads, when it comes that time, I'll make a decision. But I'll not force it to happen, Yeah. right? Ah, So, the number 5 is not as important to me than the 79% trust rating of the Armed Forces of the Philippines. Oh. That is more important. Ano yan, sa SWS? I think it's an average already of everything, no? Dati, anong trust rating ng AFP? It has always been high, but not this high. Oh, Not Record this high. Yes. So I think that is more important than the number 5 na, I mean. and before we leave, kung i-draft ka ni PBBM sa Partido Federal ng Pilipinas, I don't think I'm prepared to answer that question right now, you actually. still have 2 years, so -1, siguro mga 2020, late 2027 pa mangyayari and whatever decision you will take. I think rightly so. Yeah. Dahil marami tayong pending na kailangan gawin na nakasalalay sa walang distraction sa aking trabaho. Yeah. And before anything else, I would like to thank UNICEF Chairman Nikki Prieto for making this guesting possible. And congratulations, na-re-appoint siya as UNICEF At representative. salamat naman at ano niya sa akin kasi minsan hindi ko na nasasalin lahat at malaking tulong niya sa akin sa ganon. Kasi ito ay serbisyo publiko to, more than a personal interview, nakapagpahiwatig tayo ng very important things, no? Na nakaka-capture lang pag minsan ni-interview ako, no? Tsaka I asked him to talk in Tagalog. Oo nga eh. Anyway, the floor is now open for your questions. Please identify yourself. Use the microphone. Okay. Turn on the microphone, please. Kasi naka-Facebook and live streaming. Good morning po, Manny Vargas po from DCWB. Sir, nabanggit ko na yung kanina. Pa-expound lang po sir yung binanggit nyo tungkol po dun sa dalawang company na nagsusupply ng substandard radioactive ng mga bakal. Paano po sila nagagamit para sa paninira sa atin? Thank you po. Pati daw coins natin, tinutunaw. Humihina ang ating infrastruktura at critical ang infrastruktura natin. At naka-identify na, katulad ng sinabi ni Director Matibag, ang dami nila na-identify na mga pinaglagyan nito na hindi matibay. Pangalawa, ito'y madumi na proseso. Nakakapinsala sa ating mga kababayan. Pangatlo, ito ay nagsisilbing balakid sa pagtatag ng tunay na high quality na steel industry dahil sa pinanggalingan nito ay maduming scrap galing sa ibang bansa. Lulusawin lang nila yan. Lubog ang presyo sa merkado. Kawawa ang mga tunay na producers ng quality na bakal. Ito ay tinatawag na ang mga ito ay induction furnace process. Ginawang obsolete yan, proseso na yan sa China. Anong ginawa ng China? Dinonate dito na libre, na hawak ng mga galamay nila. Tapos, ang Sandya may pier yan. 6 na barko ang kayang dumaong dyan sa isang... They have their own ports? Yes, they do. Under PBDEC. Oh. Which is why I had to intervene. Oh.
6 na barko yan. Hindi natin alam ang tunay na pumapasok dyan kung talagang scrap lang o may iba pa. Oo, yes. So ito ay potentially syndicated malign and subversive activity sa Pilipinas at criminal activities. Ang may-ari ng Sanja, si Tony Yang, na nakakulong ngayon sa Cagayan de Oro. Inamin niya sa Senado na siya ay peking Pilipino. Ano pa ang tatanungin natin? Kapatid ito ng infamous na Michael Yang. Promotor ng mga kalokohan, Normally. ng mga kalokohan dito sa bansa na ito. At walang ganyan dahil sa batas ng China, 2017 o 2019 Security Act nila, lahat ng mamamayan o kasalanan nila sa kanilang mga kababayan to. Lahat ng mamamayan at kumpanya ay kailangan actively participate in the security operations of their country. Criminalize nila sa mata ng tao ang kanila dahil sa gusto nilang higpitan ng hawak sa kanilang mga mamamayan. Iyan lang ang konting kaparaanan kung paano nagiging talabak ito. Sir, pagkapatanong po ng mga kasama namin sa TV, sa GMA News, ano raw po ang reaksyon ninyo doon sa Chinese University na nagsulong po ng claim na kanila ang Batanes? Isa pang area. Tapos, opo, meron po sila, the same group po, Partnership. at sila rin daw po yung nakikipagtulungan para sa pagtitrain ng mga Chinese language teachers dito sa Pilipinas. May panganib po ba yun? May malaki ang panganib dahil ang paggamit nila ng mga alam mo kung sana ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. So, papasara mo tong particular na ano to? You will seek, Pag-aaralan muna namin kasi hindi ko jurisdiction yan. yeah, you can ask DepEd on what? Check. No, it's CHED kung higher, DepEd sa lower. Yeah. But definitely, before we make any recommendation, we have to establish firmly. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. What we are intrigued Maging to. dudoso tayo. Mishu, Yeah. permiso lang po. A few questions pa. Sir, kanina nabanggit po ninyo na may mga local officials na para bang alanganin yung kanilang pagtugon. Yung sa Bamban, Tarlac, halimbawa nakapagtayo ng mga struktura na parang lumusot. May mga struktura pong naitayo sa paligid ng mga kampo militar natin na questionable yung purpose, lalo marami po na mga dayuhan na pumapesto doon. 2028 election na po. Whether we like it or not, kayo po ay mapapalitan. At para bang maliban sa 3 tao, ang surname Trinidad, Tariela at kayo po, parang wala nang ibang maingay na nagsasalita doon po sa pagtatanggol ng teritoryo natin. Paano po natin mas mahihikayat ang taong bayan na talagang magising tayo dahil kayo na po nagsabi, marami nang nangyayari ngayon na para bulahin tayo. Natural yung mas maraming mag-iingay, maganda sana yon. Pero mas importante sa akin, doon sa nagsasalita, dapat may karampatang pagkilos naman ang ating mga kababayan. At yan naman nakikita natin, yung convergence, lalo na mga kabataan. For example, nandun tayo sa Ilocos Norte nung isang araw, yung Ilocos Norte Youth Forum for the West Philippine Sea. Tapatan natin ng tamang
kilos. Katulad ng Cebu City, nag-declare sila ng West Philippine Sea Victory Day na ah, sinubukan silang pangaralan ng Consul General doon. No effect. At, so, ang pag-counter ng disinformation, one aspect yun. Another aspect, ang pagtindig ng tao laban sa kilos. Mas importante yung pangalawa. At sa tingin ko, hindi titigil ito kahit na may political process or whatnot. Kasi, I mean, ang ating pangangalaga, si Presidente Duterte mismo nung huling speech niya before the new General Assembly, sinabi niya hindi pwedeng matinag ang arbitral award. I-replay niyo yun. Nandun sa last speech niya sa UNGA. By BTC kasi pandemic. Ano, hindi pwedeng mabago itong naratibo na ito dahil illegal mabago. Illegal ito dahil the fundamental duty is to protect your national territory and sovereignty for your citizens at saka sa mga darating na henerasyon. Malaki sala to pagka nagbago ito. Ma'am, final question na naman po. Meron po tayong National Arsenal o Philippine Arsenal sa Bataan. Nauuso na rin po natin sa nakita natin sa Middle East, sa parts ng Asia at sa Europe, yung mga gera po ngayon, ang uso ay drone. Napapanahon na po ba na magkaroon tayo na hindi lang tayo bibili, kundi tayo po mismo ay magtatayo sa next few years? Napapanahon na, yun lamang, ang proseso niyan ay hindi lang paggagawa ng drone. Kukuha ka ng lugar, kukuha ka ng kuryente, kukuha ka ng ano. So, yan ang minamamadali natin ngayon. At ang proseso, ang mga ginawa nung araw para sa ganito ay hindi scalable, hindi supportable and sustainable. Sa arsenal naman, iba yan. Ang arsenal, maaari ding gumawa niyan, pero ang concentration ng arsenal, drone is the platform. What the arsenal should concentrate on is the weaponry. Right? Ngayon, ang arsenal, kaya tinawag na government arsenal yan. Ang arsenal hindi lang pabrika. Ito ay pabrikang nakapaligid sa isang matinding security at matinding proseso. Katulad ito ng central bank mint kung saan gumagawa ng pera. Ganyan ka-importante ito sa ating bansa. Kaya ang sarili niyang kapabilidad na gumawa in the future at ngayon intermediate ng kanyang sariling output para sa Armed Forces of the Philippines, doon sa mga hindi natin mabili sa merkado, mas importante yon. Lalo na yung malalaking kalibre ng equipment at lalong-lalo na yung mga kagamitan na may national security implications. Doon natin tinututok yan. Yung drones, it's too obvious to see na kailangan mo talaga. Ang sinisigurado lang natin na tama ang drone. Tama ang paggagamit. Minsan bumibili tayo, hindi natin alam kung saan natin gagamitin. Tapos ini-invento. Local yan. Madali lang yung locally produced drone eh. Ang mahirap doon, ano yung babala mo doon? Di ba? Yun ang importante doon. Susundot ko lang Pax Silica. Kasi US-led tong Pax Silica. And they're relating it to the EDCA sites of America. Connect to? Really? Well, I think may connection in a sense that you need a logistical hub for this. Yes. And I talked to some people yesterday about that. Yeah. Pax Silica is all about building resilience. Yeah. Right? And it more part of Luzon Growth Corridor Yeah. to me. Yes. Right? That being said, that is for AI naturally. Yes. Yun ang hub niya eh. Yeah. However, for our defense space, we need a different arrangement. We need different things and security levels, of which the military bases before are tailor-fit for military purposes. So, although we support the initiative, that is not under our jurisdiction.
unless the President asks us. Protection. Naturally, that will come. That is why we are, yun nga, ang isa sa mga dahilan na kailangan yung military reservations, pag tingin natin yung control, kasi nandun din yun. Yeah. Nasa tabi yun ng, nasa Clark. kapas din yun. Oh, yeah. New crack nga pala. Oo, New crack sa kapas eh. oo. Okay. Pero hindi yun ang punot dulo ng dahilan sa tingin ko dun sa nagkaroon ng disagreement sa kapas. Iba yun. Oo. Pero, kung nangyari na dun, baka mangyari din dito. Oh, yeah. No? Tapos sir, yung magkakaroon na tayo RAA sa Japan, with Canada, yung Meron SOFA. Oo. I mean, magkakaroon pa tayo ng balikatan per country, per US, per Meron, Canada, per hindi Japan. balikatan. Oh. Ang tawag namin bilateral and Oh. multilateral. Meron. One and hindi na yung solo-solo na RP, US. Merong solo-solo. May Meron solo-solo, ding, multilateral. kasi iba-ibang gamit nito. Oh, interoperability yung ano, di ba? Yun ang culmination. Oo. Okay. Sir, Questions? good morning po. Tina from DZRH. Hingan ko lang po kayo ng reaction regarding po sa pagdedeklara ng Sangguniang Bayan ng Kapal Tarlac kay Serap Chip Avenido. Sinabi ko na, walang epekto yon kasi ang inaalam natin na sa ngayon, ang sinabi ng Air Force, walang violation, kung siya ay lumabag sa batas ng regulasyon ng Armed Forces of the Philippines. So, ang jurisdiction ko ay maghintay ng kung anuman proseso for AFP regulations. And this should be over and above any other external consideration. Okay, sir. Ito pinatatanong lang po ng kasama sa media. Katulad din nung pag-declare ng persona non grata, ganun din yan eh. Kung ako'y naglabag sa batas ng Pilipinas, yun. Ganito naman dito, din dito. Okay, sir. Thank you po. Ito po, can you share po information or details po regarding the planned joint cooperative activity sa September po under ADM-MM Plus framework? No, I cannot. We will wait for the official announcement. As you know, the ADMM Plus is a consensus thing and I have to get a ASEAN? consensus. Yes, ASEAN Plus with partners. Yeah, ARS. So we have to get a consensus statement before Oh. issuing May formal pronouncements. declaration muna yan. Yeah, hindi pwede. Yan ang isang reglamento ng ASEAN. Bago ka magsalita, kailangan may pahintulot One ang iba. voice, oo. Lalo na kung ASEAN process, no? Okay. Secretary, good morning. I'm Nestor Corrales from Reuters. Secretary, the Department of Foreign Affairs and even the National Security Council have acknowledged that we have indeed a provisional agreement with China on our resupply mission in Ayungin. But we know very little about this agreement, and China has been using this as a leverage every time we have encounters in Ayungin. So, I understand you mentioned earlier that you were not aware of this agreement, Yes, but I maintain. I'm not aware of it. And if China has one version and there's another version, then there's no agreement. but since the There's DFA no and understanding. But since the DFA and the NSC have said that we indeed have an agreement, do you think it's now high time to rescind this agreement? I will not confirm nor deny there's an agreement. I do not know. I will not make a comment on something which I don't know the existence of. And because of the several versions of the supposed agreement coming out, it leads me to believe that there was really no agreement. An agreement is made to stand and to settle these things. But so I don't think there is one. If there is one, I wouldn't know. Yes, but because there have been comments, Secretary, that why do we need any provisional agreement? Why was it necessary to have any provisional agreement when, in fact, the 2016 arbitral ruling have already... Well, let's see the first issue first. Why should you need one if there's really not one? No? And are those official statements or pronouncements? Maybe it's just attributed to something else. No. So let's wait for the DFA finally to come out, and then I'll take it from there. Now, our operations, whatever, are governed by our military necessities, and that's that. Yes, Secretary, the DFA has released a statement days ago that there was an agreement, but they did not make any specific Are you details sure about agreement was the term? this provisional understanding with China on our resupply mission. Okay, and what does China say?
There was an understanding or an agreement? There was an agreement. There was a deal with the Philippines Oil Supply Mission. But Okay, Wala there you nang- have it. There you have it. Right? There's a conflict in version. So, hey, there was no agreement. but will you be asking the DFA secretary to brief you on this? I'm not going to disclose anything or what I do with the DFA or whatnot. This is a national security matter. All I'm saying is I don't know of any understanding or agreement as proven by events. There are two interpretations of something that may not be existing, or it could be an implied something which is not binding. Thank you, Secretary. Wala na ba yung Cabinet Security Cluster? Nag-meet DFA, DND, National Security, Meron naman. Meron pa rin. Meron naman. So that was not even taken up in that level, at that level? do not- no, Ano no, ba no. itong meron sinasabi? May gano'n. Hindi. Yung for my, for your FYI, sourcing sabi, ang explanation sa akin dati, there was an understanding na there should be no construction on the... Wala akong alam So, to. yeah, yun ang Oo. insist nila. Yun daw ang... there Marami silang ginagawa na gano'n. Oo, yeah. Marami silang ginagawa na gano'n. Yan ang reaction ko. Bakit naman kayo magpapaalam sa inyo? Oh, marami silang ginagawa na. Katulad nung dun sa sa meeting ni Presidente, biglang ano sinabi nila itong isang ambassador na to. Kaya talagang wala kang aasahan na matino sa sinasabi ng mga yan. Lalo na kung may pakay sila. Okay. They've proven that time and again. Tingnan mo, nung sumasama sila sa UNCLOS, before 1982, 10 taon nakikibaka yan. Kasi daw ang UNCLOS ay pang-control sa mga imperialista at hegemon. Ngayon, hindi daw applicable sa South China Sea. Look, Hegemony. ano talaga? Contradictions. Contradictions. Ngayon, nasa sa atin yan kung kakagatin natin yan, pag-aawayan pa natin yan o hindi. Okay. Okay. Other questions? Aya? Hindi. Natanong ko na ba lahat? Okay. Kumakita, nasisilaw ako eh. Sir, Juvino Galang of Bombo Radio. Sir, tanong ko lang yung reaction ninyo sa mga elected officials na parang pinapanigan pa nila yung China against Pilipinas po tuwing nakakaroon ng parang harassment sa ating West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay parte ng batas natin. Gawa ng meron tayong Baselines Act at saka ito ay administrative order ng ating Pangulo nung panahon na yun. Administrative order On what? on the naming of the West Philippine Okay. Sea. And that also subsumes everything. Our position on the arbitral award, our position on everything. Kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, you are sworn to uphold ang ating saligang batas, mga batas at pangareglamento at administrative issuances. Kung hindi nila matupad ito, either magbitaw na lang sila or questionin nila na illegal ito sa Korte Suprema para magkaalaman at makita ng taong bayan ang tunay na pakay nila. Kung talagang tingin nila illegal or ito ay convenienteng dahilan lamang. Kung mga dami ng Chinese yung mag-petition sa Supreme Court, talo tayo. Hindi. Ano yung challenge mo? File sa Supreme Court. Yeah, because kung ikaw, the government, it minds you, kung ikaw halal, lalo na, musumpa ka eh. Hindi lang sa ligang batas yun, lahat ng administrative Laws of the orders. Oh, because administrative orders na ginagawa ng Pangulo batay sa konstitusyon at batay din sa batas ay parang batas. No. Kaya nga may IRR eh, hindi ba? Parang batas din yun. Okay. Is that okay? May follow-up. May follow-up, sir? Okay. Sir, itong the DNR, nag-protected areas, parang, although welcome sa akin, parang belatedly ang action nila. Ngayon lang sila gagawa ng
Ngayon nga sa front page ng Star ngayon, DNR, Protected Areas, WPS. Of course, it comes already. Sunod-sunod din yan sa narrative. Huwag naman natin sila sisihin kasi marami rin silang ginagawa dun sa area na yon, no? But how will it help us? Well, nagpapalakas ito ng mandato ng DNR na i-enforce ang ating environmental rules and regulations doon sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard. Okay. Right? So, maliwanag na pinalalawak din ng DNR ang kanyang pangangalaga sa kapaligiran, maritime environment, upang sa ganon, tunay ito na magamit sa sustainable manner. Hindi lamang sa paglalabas ng kung anuman yaman ang nasa ilalim ng karagatan, ngunit sa mga isda na kinakailangan din ng ating mga tao at marine environment. No? So, will the defense support it in how way? Kasi sabi ko, Naturally, it's our Coast Guard- mandate. Coast Naturally, Guard it's lang, our sabi mo. mandate. Hindi, Coast Guard ang may law enforcement. Okay. Pwede kaming i-delegate ng law enforcement. It's a matter of sharing duties. Oh, so hindi pa nila natatap kayo. Hindi, tinatap na kami. Okay. Uh, Deputize kayo ng ano. Yes, we are deputized in Oh. certain instances, katulad nung mga nahuhuli Ah. ng Philippine Navy, nag-i-smuggle ng mga coral, Corals. iba-iba. So, Yung mga tulong-tulong. no. Pero ngayon, na dadagdagan ng kapasidad ng Coast Guard upang hindi lamang mapangalagaan ang safety and maritime security sa internal waters, sa mga inter-island vessels at krimen, kung hindi sa ating EEZ. Sa atin is deterrence. Sa Navy is deterrence. Okay. Na wala nang umano. Ang Coast Guard is to make sure na enforcement of relevant Philippine laws in areas where they are relevant. Let's say 12, 24, sa ating EEZ, EEZ, only oo. the Philippines has the right to erect anything there. Of course, that is a goal which we have to work for. Secondly, only the Philippines can explore and exploit any resources there. And that is the mission also of the Coast Guard, to make sure, in connection with the other services, that is secured as soon as possible. Ito sir, yung mga... And let us not forget, West Philippine Sea lang yan. Merong malaking area na kailangan nating mag-umpisa na rin doon sa Pacific Ocean at Philippine Rice. Benham Rice? Yes, lawak niyan na hanggang ngayon hindi natutuunan ng pansin yan dahil nga lahat ay nakatutok sa West. Malaki ang East. At dyan, pinagpupugaran din yung mga foreshore areas at saka ibang mga isla dyan, pinagpupugaran din yan ng mga foreign malign influence. Sa illegal mining, illegal logging, takbuhan ng mga ano. So you're now strengthening the... Oh, definitely. Hinahabol dapat yan. Nung araw pa dapat yan. Yes. Oo. Any more questions, please? Okay. Yung mga sutil daw. Okay. Mabasa. Good morning, Sec. May Good interview morning, po yung... Patrick. May interview po yung Chinese ambassador, si Jing Chuen, sa isang Chinese media outlet. At sinabi po niya, why is the Philippines stirring up tensions? What does it stand to gain? Can the Philippines bear the consequences and costs of confrontation and conflict? Ay, Unang-una, what does the Philippines stand to gain for standing up for its rights? No. We become a country, a true country, with all the entitlements of law, all the entitlements of international law. Pumunta tayo sa steering trouble. Ituro ko na lang. Noong 1995, sinabi nila ang mga structures doon sa Mischief Reef ay for refuge ng kanilang mga ngisda. Ano na ngayon yan? Military island. Pangalawa, etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan
galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. At saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin ito mga ginagawa nila? Wala. No? Kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh. No? So, sino ba nanggugulo dito? Siya ba o tayo? Ako maliwanag ang sagot sa akin, no? Puntayan dito para maging ambahador ng isang bansa. Anong ginawa niya? Magmula nung dumating yan dito, nagkagulo lang tayo lalo. Pero yan ang mga tunay na ugali ng kanyang partido. Tandaan natin, hindi China ang nangingibabaw dito. Communist Party of China. Yan ang talaga ng papalakad dyan. At yan, membro niyan dyan. Pati ang People's Liberation Army, hindi army ng bayan ng China. Hindi army ng bansa ng China yan. Army of the Communist Party of China. One of the 3 pillars yan nila. So, nangingibabaw dito ay intensyon, hindi tao, hindi bansa. Nasasakop lang at nabre-brainwash ang mga tao nila. Ganon din ang mentalidad ng mga pinanggalingan ng statement na ito. Kaya, huli sa lahat, nakita na natin, state-controlled media, nirelisan tayo ng video na pinapakitang unggoy daw tayo. So, ito ba ay friendly? Ito ba ay nasa modo? Kaya dapat siguro tumingin siya sa salamin kada umaga at tignan niya sa mukha ni Marichu at saka mukha niya, sino nang gugulo? Sino ang kapanipaniwala? Okay. Thank Any you more po. questions? Maraming kukuha dyan dito ng commercial siguro. May tanong ka pa? Thank you, sir. Okay na po, ma'am. Thank you. Okay. Kasi isusundot ko itong given the 2 Chinese steel plants, tapos sabi mo nga sa Benham Rice, marami din criminal hub dyan. Hindi sa Benham Rice. I mean, sa Quezon, yung coast areas. Oo, Yeah. marami. Yeah. Do we take it to mean, pero manggaling na sa'yo para wala sasabihin, oh, you are targeting Chinese businessmen, legitimate Chinese businessmen. How can you assure na this heightened military intelligence-led operations will not be used to go after them? Eto, maliwanag to, galing na sa akin. Okay. Hindi tinatarget ng Estado ang Chinese businessmen. Ang tinatarget ang nature at ang ginagawa ng negosyo. Kung ito ay labag sa batas o hindi, secondary na lang na ito ay kontrolado ng mga ahente nila. So, kung walang illegal na nangyayari, hindi natin pwedeng sugpuin. At dapat lang naman hindi sugpuin. Pero kung illegal yung nangyayari, katulad dyan sa Sanja at Chuanxiong, tapos naka-PPP yung mga kababayan nila, ang ating mga kababayan, wala. At na-expose sa peligrosong mga chemical at possibly radioactive pa. Ano na yon? Tapos, wala silang hawak na pasaporte. Talaga illegal. Hindi. Hawak ng ibang tao. Ah. Tapos darating na lang yung pasaporte, hawak ng ibang tao. After na nahuli. Ano ibig sabihin nun? Hindi ba sa immigration rules, kailangan within your control ang iyong travel documents? Oo. Dapat yung mga permit mo nasa iyo. 18. Kung nasa hawak ng isang tao lamang, Oo. kinukulikta yan, Oh, prima facie evidence yan ng human trafficking. okay. Tapos Parang sasabihin nila dokumentado. Oo. Ginawa na lang siguro. Or kung tunay ang dokumento, bakit nila tinago? Ikaw maglakad ka lang sa bansa nila. Oo.
Hindi ka na nga dayuhan. Wala ka lang papeles. Ano ka na? Huli ka na. Huli ka na. Dito pa. Deport. Oo. Kaya, panakip pa, na lang yon yung mga sinasabi nila. So, uulitin ko. Basta lehitimo ang nangyayari, walang rason at walang basihan na tumbukin ito or sugpuin ito. Pero kung illegal, nakakasira sa kalikasan, nagbibigay pinsala o potential na pinsala sa ating lipunan, susugpuin natin ito. Katulad ng Pogo. Yeah. No? Kung sa Pilipinong gumagawa niyan, susugpuin natin sa kanila pa. Di ba? So, anong hindi patas doon? Nangyari, sila ang nag-umpisa na mga ganyan dito Hindi naman naisip ng kapwa nating kababayan gawin yan Sila nakaisip niyan Number 1 for ingenuity. Okay. Any more questions before I... Okay. Sir, good morning. Sir, bago ang SONA, sinabi ng Pangulo na kailangan ng reset sa relasyon ng China at Pilipinas dahil sa tumataas ang na tensyon. Ano ang ibig pong sabihin ng Pangulo dito? At posible ba ito ngayon? Hindi ko lalagyan ng kaisipan ng Pangulo. Sa tingin ko, sinasabi niya sa China, magbago na kayo. Alangaman tayo magbago. Binibigyan niya ng pagkakataon ang China ipatunayan ang kanilang tunay na intensyon na dapat gawin nila para kapani-paniwala sila hindi lang sa taong bayan natin kundi sa buong mundo. No? Nasa sa kanila na yun Lahat naman nakita nyo na. Inimbentohan na nga tayo ng mga negosyo na hindi natin alam dito na nakakapinsala sa atin. Pagkatapos pangangaralan pa tayo ng kanilang ambahador. No? So, nasa sa kanila na yun. Kung papatunayan nila, karapat-dapat talaga silang katungo. Lahat ng behavior natin ay above board. Walang pagkukulang tayo sa pakikitungo sa kanila. Sobra-sobra pa nga. Nasa sa kanila naman yun ngayon. No? Tingin ko nasa sa kanila yun. Patunayan nila. Hindi sa cultural exchange. Hindi sa pagbibigay ng kung ano-ano. Malis sila sa West Philippine Sea. Simple lang yan 200 nautical miles lang yan sila. 900 kilometers nga layo nila. Sir? Any more thought-provoking questions like that? So, we will reset the secretary's mindset to cooler level. Wala na kayo tanong? Cool down na natin si secretary. What's the latest on your para ma-cool down natin ang kanyang temper? Sabi ko sana love life wala naman. Yes. Yeah. Your takeaway, sir, for this morning's Kapiyan sa Manila Bay on your message to the Filipino people. Your own SONA, if may Ang takeaway ko lang dito, ulitin ko, malaking karangalan ko na mapaunlakan ako ni Marites na imbitahin ngayong umaga. No, kasi ito ay malaking opportunity sa akin na maghayag ng mga issue na kailangan paliwanagan ng ating mga kababayan. This is through public service announcements, PSAs, for information that is credible hindi marites, and from the source, na galing na sa source na tunay, pangalawa, trabaho ko rin na ilahad ang damdamin ng professional corps natin, magmula sa DND at sa sundalo. Katulad nung babantay or pag-uugnay doon sa di umano ginawa ng base commander sa Serap, military rules and regulations yan. Ganyan din naman ang profesionalismo ng ating mga
kasundaluhan at DND na rin kasi heightened security din yan, doon sa kanilang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Trabaho ko naman maghayag ng ang aming collective opinion at damdamin sa mga kababayan natin na hindi masasabi ng ating mga kasama sa institusyon dahil very, very standardized, Yes. regimented ang Yeah. buhay na ito. Yeah. You cannot speak out of line, di ba? No. Yeah, much as but me being a confirmed cabinet member, Yeah. that is my job. No? Susundot ko lang articulate. sa'yo yung dalawang Navy na nasugatan. Anong latest sa kanila? Na-awardan sila, di ba, ni Yes, Presidente? ng Order of Lapu-Lapu. Oh, so na-promote pa sila. I do not know the disposition and now it's recovery muna. Talagang serious ang injury nila. Hindi naman serious but it needed hospitalization. So pagkatapos niyan, numero unong gusto niyan, ma-redeploy uli. Oo. Every how many months may kailangan? Tagal doon, di ba? More or less, wag ko nang sabihin. Oh, yeah. Oo. Maganda yung nakita nyo the very next day, si Pangulong Marcos andun. Yes, importante yun. Okay. Importante yun. So on that note, I would like to thank Secretary Gibo Chidoro for sharing his time and wisdom to all of us. And hopefully, Wisdom, ha? Si Solomon lang yun. Hindi ako yun. and expertise on the matter. We will collect from him yung mga sinabi niyang gagawin niya when we invite him again for our copy sa Manila Bay soon. I hope sooner. On that note, thank you very much for Saka joining salamat us. din sa matagal na nating talagang pinupuntahan na Cafe Adriatico na heritage na talaga dito sa... Sabi mo, daddy mo. Oo, yeah. Talagang sana naman yung mga ganitong klaseng kinalakihan natin, no? Hanggang ngayon, ang kalidad hindi pa rin nagbabago. Sana yung heritage natin, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang religion, labasin natin para magkaalaman, matutunan natin ang isa't isa na very diverse. Nag-date ba kayo dito ni Nikki? Oo. Yes. On that note, thank you very much again, Secretary Salamat. Gibo. Salamat. Photo tayo. Si Bongso.